Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson sa mga patutsada sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi, mamamatay akong hindi ako korap na public official. Ito ang mariing pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson matapos questionin ang paglubo ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Ayon kay Lacson, ang pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang ay ang integridad at katapatan. Kaya kumpiyansa niyang sinasabing malinis ang kanyang mga naging panunungkulan sa gobyerno. Mamamatay ako na hindi ako korap na public official. Ipinaliwanag din niya na ang pagtaas ng 4 na beses ng kanyang net worth ay nangyari noong wala siya sa gobyerno mula noong 2022 hanggang 2025 kung saan pumasok umano siya sa pribadong negosyo kabilang ang real estate. Kasabay nito, sinabi rin ng senador na hindi na niya papatulan ang mga personal na patutsada laban sa kanya, ngunit handa niyang ipagtanggol ang kanyang dangal kapag ito ay kini-question. Okay, so sa nabasa kong post ni Senator Alan Peter Cayetano, inirelate lang niya sa nangyayari sa impeachment ni BP Sara. Kasi baka ngayon, pagbubutuhan ng impeachment court, kung papayagan ba nila na mailabas ang mga tax records o kaya mga AMLAC records ni BP Sara at ang kanyang husband. Huwag tayong mabibigla kung mananalo ang boto na papayag ang impeachment court na ilahad ang mga tax records ni BP Sara at ang kanyang husband. Kaya ang nakita kong punto ni Senator Alan Peter Cayetano, bakit siya nag-post na ganun? Sabi niya, so pwede na rin nating ilabas ang mga tax record ni Senator Erwin Tulfo at saka ni Senator Panfilo Lacson, bakit lumubo ng sobrang taas ang kanilang net worth. Ganon ang kanyang punto. Hindi naman siya talaga nag-aakusa na corrupt or yung dalawang senador. Ang punto niya is bakit nagkakaroon ng selective justice? Bakit si BP Sara lang ang tinatarget yung paglubo ng kanyang yaman na in a period of halos 20 years, tumaas ng 70 million yung kanyang net worth silang mag-asawa. At ngayon, yun ang pinagpipestahan. Kaya kahit ako, nagtataka rin ako, ay bakit lumubo rin ng kayamanan starting from the president, lumubo ang kayamanan. Ombudsman, lumubo ang kayamanan. Sino pa? Ang daming lumubo ng kayamanan. Romualdez, lumubo ang kayamanan. Ito na nga, Lacson, Erwin Tulfo, lumubo ang kayamanan. O baka pwedeng ipakita na rin ang mga tax records nila para pantay. Ganon ang punto ni So kung hindi kayo corrupt, pwede walang problema. Bahala na ang taong bayan. History will judge us. Dapat huwag pipiliin yung puros Duterte na lang Kakampi ng mga Duterte. Ano yung pahayag niya? Kahapon, nabasa ko yung na
marami na daw lumalapit sa kanya ng mga magtitistigo laban kay Senator Cayetano at siya naman gagawin niya ang lahat, mag-ipon ng ebidensya para mailagay si Cayetano sa dapat kalalagyan which is Quezon City, Payatas, Quezon City Jail. Yan ang mga pahayag na. Excuse me. So, napaka-toxic na ang politika sa bansa natin ngayon. Ang ating ombudsman, grabe, pinakulong ang dalawang senador na nasa minority nang dahil lang, alam nyo na. Tapos, ang dalawang senador na bumaliktad, ligtas na. Kasi, tinanggap nila ang Jesus Crispin na kanilang, alam nyo na, basta, but anyway, may hangganan ang lahat. Sabi nga ni Tate Digong. At saka, ako, ipinaubaya ko na lang sa Diyos itong mga nakakagulo na pangyayari sa ating bansa. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya, sa mga nakakulong na senador, Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, Mike Defensor, at iba pa na konting, sakripisyo. Balang araw, may hangganan din ang lahat. Malapit na po ang 2028. Magkakaroon po ng hustisya. Yung tinigil nila na flood control investigation, magkakaroon din tayo ng hustisya yan pag-upo ng bagong presidente natin sa 2028. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa panimalay ni Nanay Abilina Abilio nga taga Barangay Tikalaan, Purok 3, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So mo na ni ang gitabang nga yero sa ilaha. So tungod sa ka-excited o tungod pod sa ilang kalipay nga pag-abot sa yero wala na gid nila gihulat sa ako kay ilan na gid nga giatop tungod kay mga tigulang naman gud ni sila nga gitabangan ra pod sa ilang apo sa pag-atop ni ini. So napulihan na gitong ilang mga atop nga mga buslot At sa Ginoo sa nagtabang sa amo sa sin, salamat kaayo. Na ipadayon ang kaluoy nila sa amo. Oo, so tungod na sa ka-excited og tungod sa kalipay nga niabot sa inyo nga natabangan mo og yero. So diretso na gid ninyo giatop wala na mo nga nagulat. Wala na gyud iulat. Oo, so pag abot na mo human na gyud kay pag-atop. gitabangan ka sa imong apo. Ginoo. Oo. Apo. Oo, gitabangan kanila sa pag-atop kay wala na mo ikakayahan ni tatay. Wala na gyud. Oo, so pila na gani imong edad nanay? 67. 67. So pila ka buok na imong edad? O imong anak? 5. 5 imong anak. Oo, so Una akong bana. sa una sa nimong bana. Oo, so wala na kay estudyante nanay. Naa. Isa. Unsa nay grade? Grade 3. Grade 3. So unsa imong trabaho nanay nga kukuhaan ninyo sa inyong konsumo? Bisan unsa magmuso. Makamuso pagyapon ka nanay. Nagmuso magani ko ganiha. So pila imong adlaw nanay? 150 raman. 150. Ang kutob sa udto. So igo lang gyud makapalit og Oo. bugas. Wa na i-budget na Wala nay na para budget sa Sudan. Oo. Wala na budget sa kuan. So pila na to katuig nanay ang imong atop nga gipulihan na aning yero? Akin ta katuig. 30 na to katuig. Kadto diya sa ubos. Kapi na 30. So dito na gid ninyo nanay gitanggal ang inyong atop nga mga buslot na kay gipulihan ninyo sa yero nga gitabang. Mao. Kay
gaagpas man mi nga dili mi ulanan abi nimo amat sa Ginoo hasta ang nagtabang sa amo. Salamat kaayo. Salamat kaayo sa tanan.